Hello mga kabatid and welcome naman po sa ating bagong episode. Ito po ang Tagasuri! This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Ako po si Kaborno at ako ang inyong Tagasuri! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Tagasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bago muna natin simulan ang ating programa ay makasama po natin ang ating kaibigan. Walang iba, kundi si Brother Gabriel de Guzman. Ayan. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo. Hello po, magandang araw po mga kapatid. Kapayapaan pa ng Diyos ang parating sa atin. Hello po sa mga supporters at mga avid viewers ng Factbusters page. Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel. At bago muna natin simulan ang video, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, paki-click ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga episodes. At kung gusto mo ring panoorin ang Tagasuri, mapapanood po yan by clicking the join button sa katabi lang po ng subscribe button mga kabatid. At para makatulong din kayo sa ating patuloy na evangelization sa pamamagitan po ng Factbusters PH. Ayan. At sa episode natin ngayon, Brother Gabriel, ay sasagutin natin ngayon yung kakalabas na video ni Yosuke the Vlogger, mga kababayan. Nako. Ito na naman siya. Grabe kibo kasi ng kibo ito. Pero nako, talagang laglag na naman sa kumunoy ito, mga kababayan. Naalala mo ba, Brother Gabriel, yung sinabi niya na si Moises daw walang bautismo sa panahon ni Moises, Brother Gabriel? Ito para baka hindi nyo pa ito napanood, di panoorin natin. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Diba? Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Ayan. Diba? So meron Panahon ni Moises. Ayan, so meron na daw bautismo sa panahon ng daw ni Jesus Christ. Yun ang sabi niya. Pero sa panahon ni Moises, walang bautismo daw. Di ba? Yes. Pero ayon sa unang Korinto, pakibasa kapatid ng Gabriel, yung 1 hanggang 2. Opo, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismohan kay Moises sa alapaap at sa dagat.
Ayan. Klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. May bautismo ba sa panahon ni Moises o wala? Meron po. Lahat po nabautismuhan pa nga eh. Yan napakaliwanag yan, kapatid na Gabriel, di ba? Nako, Opo. talagang palpak itong si Yosuke the Vlogger. Ulitin nga natin, yung dati niyang pahayag, mga kapatid. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Ayun! Diba? Talagang palpak itong si Yosuke, kapatid na Gabriel, Yes. di ba? Akala ko nasa Biblia yung mga pinagsasabi niya, palpak naman pala siya, Brother Gabriel. Di ba? Kaya sa ating episode ngayon, sasagutin daw niya. At susuriin natin yung sagot niya. Ito gusto ko lang, natatawa nga ako, sabi niya, busted daw si Cabornok at ikaw daw busted. Naku Ha? po. Tayo pa yung busted. Ayan o. Naman, Nakita ko lang. sige. Ayan o. Ay. Sige. Sige. Ano masasabi mo dyan sa kanyang ginawa niyan? Naku, unang-una sa lahat, Kabornok, the mere fact na ginawa niya yung video na yan, busted kagad siya Dahil unang-una nga sa lahat, di bating walang kibuan ng MCG, ba't siya kumibo sa atin, di ba? Pangalawa is, siya na mismo nagsabi, wala namang bautismo sa panahon ni Moises, sa Panginoong Jesucristo lang. Tapos busted pa kagad tayo. Strikers ang Binaligtad pa tayo. Tayo pa daw yung busted. Nako klaro naman sa Biblia. Klaro sa Biblia. Wala na dapat pagtalunan sa kanya. Ay nako, dami pang palusot, Brother Gabriel. Ay nako naman. Klaro naman sa Biblia, no? Sabi kasi, ang lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alabaap at sa dagat. Letra por letra na yan, no? Malay talaga si Yosuke, siya yung busted, pero ayaw niyang tanggapin. Yun ang masaklam doon. Kaya yung ginawa niya, ayan o, tayo pa daw yung busted. Ay nako talaga. Ay nako. Pero mamaya panoorin mo yung video niya, talagang kinokontra na naman niya yung sarili niya. Abangan mamaya anong title? Basahin mo nga yung title, kapatid na Gab. Ang tanong ni Brother Gab, saan mangmang si Yusuke? Sagutin ni Yusuke ang as ni Cabornok at ni Gab. Diba? Ano bang title yan? Hindi ko naunawaan yan ikaw, ano masasabi mo? Ay, naku po. Teka lang, ako bigla ko tuloy naalala yung nakaraan nating video. Ang alam ko kasi na mangmang na tinutukoy natin, yung umaming na mangmang. Kasi sinuportahan siya, di ba? Nag-comment yung umaming mangmang dun sa video niya, Cabornok Kaya, wala yata akong matandaan. Sige nga. Tingnan natin. Baka may nasabi pala akong mangmang si Yusuke. Ang naalala ko kasi, Cabornok, yung sa nakaraan nating video, nag-comment yung umaming mangmang yun sa video niya, di ba? Yun yung natatanda ko, Cabornok Sige, tingnan natin. Para kung sakaling mali ako, magano tayo, public apology tayo. Wala namang problema sa akin. Ayan, di ba? So, titingnan natin sa video na ito kung anong sagot ni Yosuke the Vlogger, kapatid na Gabriel. Sige. Yan po ang ating tatalakayin ngayon, kapatid na Gabriel, dahil mapaganda ng ating episode ngayon. Ito, panoorin natin, dandahanin natin yung video Ito, panoorin natin yung kanyang mga sinasabi. Sige. Topic today, yung patungkol po sa bagong post po ni Cabornok at ni Gab, no? Yung tungkol sa bautismo na sinabi ko po doon sa previous na pinost ko sa aking channel sa YouTube. Meron po siyang pinaulit-ulit po doon sa kanyang content na ginamit yung video ko na sinabi ko na sa panahon ni Moises, walang bautismo. Ayun naman pala Ayan sa panahon ni Moises daw, wala talagang bautismo. Siya nang nagsabi niyan, Brother Gabriel. Di ba?
Busted Eh, kagad yung siya, di proble ba? yung problema niya, Brother Gabriel, mali kasi Hmm. siya. Mababasa, oh. Letra por letra na yan, oh, di Nangabautismohan. ba? Past Hmm. tense pa yan, Kaborno, kasi yung nanga kasi parang old Tagalog yan eh. Hindi na yan ginagamit ngayon kasi sa bagong grammar. Mhm. Pero ngayon, pero kung titignan natin yan in Tagalog sense na susundin natin yung old grammar ng Philippine literature or yung Philippine language, yung nangabautismohan, ibig sabihin ng Kabunok, nabautismohan sila, past tense yun. Oo. At kung i-English mo nga yan eh, ganito yung sinasabi. Basahin mo nga, kapatid na Gabriel. Opo. Oh, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized. May ed ka, Bornok, past tense talaga. Into Moses and in the cloud and in the sea. Ayan. So may binabanggit dito na baptized. Ayan, no, may ed pa. Yes. Baptized into Moses. Ibig sabihin, nabautismohan sila kay Moises, Yes. kapatid na Yes. Gabriel. Opo, opo. Eh, ibig sabihin, sa panahon ni Moises, may bautismo. Di ba ganun yung Mm-mm. logic na yun? Eh, sa kanya daw, Mm-mm. wala pa daw bautismo. Eh, Ay, kabubo. letra por Letra por letra na yan eh. Kabubuhan talaga. Magpapalusot pa siya, kapatid na Gabriel. O, kayo na nanonood. O, di ba? Ano ba? Tama ba siya o kami yung nasa tamang katwiran? Sige nga. O, di ba? Comment down below, mga kababayan. Ako, itong si Yusuke talaga, laglag pa nga itong taong ito eh. O, di ba? Grabe talaga yung kaalaman niya sa grammar. Nanonood pa yan sa grammatician sa YouTube, ha? Hindi niya alam yung ed, purpose ng ed sa English. Ay, naku po. O, di ba? Ngayon, Brother Gabriel, ipagpatuloy natin yung mga pahayag ni Yusuke the Vlog. Ni Jesus Christ, gumamit ako ng talata para ebidensya. Natuto ang sinasabi ko. Sa Ano aklat daw? ng Mateo Kapitulo 3, basahin niyo po yan. Mababasa niyo po dyan nung binautismahan si Jesus Christ ni Juan the Baptist sa ilog ng Jordan. No? So ngayon po, kung titingnan po natin ang sinasabi ko po doon sa content ko, doon sa vlog ko, may sinabi po ako sa panahon ni Moises regarding sa kautusan. Sabi ko, sa panahon ni Moises, yung kautusan, pinalitan. Ano daw? Therefore, yung kautusan, ang ibig ko sabihin, sa panahon ni Moises, walang utos o kautusan na Ano daw? bautismo. Doon na po yan, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, nandun na po yung bautismo na utos ng Diyos. Utos ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po, pinalitaw ni Kaburnok na wala daw akong alam sa Biblia. Baka kasi Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Ayun, o, di ba? O, yan ang, o, yan. Oo, ako pa daw yung mangmang sa Biblia niyan. Pero, yung punto kasi natin, napakasimple lang eh. Eh sabi nga. niya mismo, galing sa bibig niya, wala daw bautismo sa panahon ni Moises. Ulitin Yes. natin ha. Yes. Siya yung nagsabi niyan, hindi naman tayo. O, balikan Mm-mm. natin yun. Okay. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ayan ha, panahon ni Moises, walang bautismo. O siya nagsabi niyan. Wala naman sinabi na utos-utos. Wala naman tayong sinasabing ganyan eh. Yung Yes, sabi hindi niya yun mismo, yung point eh. klarong-klaro na. Mm-mm. Sa panahon ni Moises, walang bautismo. Yan ang sabi ni Misteryoso Keda Palpak. Palpak ito Lager. talaga. Oo. Oo. Naku, lager ito talaga. Lager na yung... Lager, oo nga, no. Naglalag talaga siya. Ay nako, mali talaga. O, ngayon, palusot niya, ito Brother Gabriel, yung palusot kasi niya ganito.
yung kanyang gustong sabihin daw sa puntong Sa iyan ng kautosan. video, walang utos daw na magbautismo sa panahon ni Moises. Mukhang hindi naman yan yung sinabi mo eh. Ulitin natin ulit ha, Brother Gabriel ha. Ulitin natin ha. Yan bang sabi niya na sa panahon ni Moises walang utos na bautismohan ng tao? Yung sabi niya, iba eh. Panoorin natin Yun nga mga eh. kapatid. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Yan ha. Sinungaling. Di ba? Yan ang sinabi niya. Sa panahon ni Moises, Mhm. walang bautismo. Pero sa panahon ni Jesus Christ, Mateo 3, sa Mateo 3 daw nakasulat, merong bautismo daw. Tanong, Brother Gabriel, sa Mateo 3, mababasa mo ba sa Mateo Kapitulo 3 na may utos na bautismuhan ang lahat ng tao? Wala namang nakasulat doon eh. Ang Wala sinasabi, po. ang sinasabi, binautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Walang Kristo. utos eh. Yes. Walang utos na sinasabi diyan. Paano mo ngayon ilulusot? Gagamitin mo pa yung utos-utos. Wala nga akong pakialam kung may utos o wala. Bakit? Kasi sabi mo, misteryoso ke. Ang sabi mo, napakaklaro. Ikaw naman yung hindi klaro palagi. So, yun na Hindi nga naman eh. klaro yan eh. Walang klaro sa kanya eh. Eto, ulitin nga natin. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Di ba? Yan ang sabi niya, Brother Gabriel. Bakit magpapalusot pa itong, talagang wala na talaga to. Talo ito, talo. Talo sa debate to. Yun na nga eh. Yes, Caborno, I agree with you. Hindi, tsaka sinabi niya pa daw na pinalitan daw yung kautusan. Bakit ano bang kautusan? Siya na mismo pala nagsabi walang kautusan. Ano papalitan kung wala palang kautusan, di ba? Hindi mo din mapagtatagpo yung logic niya, Caborno eh. Kung may pinalitan na kautusan, dapat may existing na kautusan kasi papalitan nga eh. Di ba? Wala palang kautusan sa may Old Testament tapos ngayon may sa New Testament meron daw kautusan, pinalitan daw. Anong papalitan? Wala nga. Ang dami niyang mga strike, grabe. Graduate na dapat yan, Caborno, kung sa basketball eh. Dapat nga out na yan eh. Palpak na yan eh. Dapat ban na yan eh. Bakit? Puro kapalpakan nakakatawa ito, Hindi nag-iisip eh. Talagang walang alam na sa Biblia, wala pang logic, wala pang reality. Anong tawag dyan, Brother Gabriel? Walang logic, walang reality. Ano bang tawag dyan? Ayun, yun ang tawag nga doon eh, Brother Gabriel. Parang si SLTV yan eh. Standard of lies na yan eh. Sobra-sobra na yan. Palusot pa yung seryoso na vlogger na yan. Baka sasabihin naman ng iba eh. Saan nyo naman nakuha yung standard of lies na yan? Ito panoorin natin ha. Panoorin natin ito. Standards of truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Tapos science. Standard of truth yan eh. Logic. Standard of truth yan eh. Di ba? Logic, standard of truth yan eh. Siya, walang logic. Bakit? Sabihin mo naman na, Brother Gabriel, na may binago na kasi yung kautusan. Sabi niya kanina, wala namang kautusan sa Old Testament. Paano mo babaguhin eh? Wala ngang kautusan sa Old Testament. Dapat kung may babaguhin, merong kautusan sa Old Testament. Diba? At saka, Brother Gabriel, wala naman akong pakialam kung may utos o wala. Doon lang ako sa punto na sinabi niya, klarong-klaro nung sinabi niya eh. Ulitin nga natin para sumabog itong channel natin. Panoorin natin ulit. Sige. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Di ba? Klarong-klaro yan eh. Sa panahon ni Moises, walang bautismo. Pero sa panahon daw ni Jesus Christ, may bautismo. Doon ka nagkakamali. Wala ka ngang alam sa Biblia niyan. Misteryoso eh. Ayaw mong tanggapin eh.
Hindi mo kami kaya. Kaya ganun. Ako, mali ka naman pala. Klaro, Binalik klaro. mo na tayo, Kapurnok, ha? Tayo pa yung mangmang sa lagay na yan, ha? Di ba? Klaro. Ayan, pakita natin, ha? Unang Korinto 11 at 2, napakaliwanag naman yan. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Klaro yan. Brother Gabriel, napakaliwanag yan. Letra por letra na. Ayaw pa niyang paniwalaan ito. Nako, talaga naman. Akala ko marunong sa Biblia. Wala naman palang alam to. Di Oo ba? nga. Magpapalusot pa. Ngayon, meron pa siyang isang sasabihin. Ito, panoorin natin. Tingnan na natin. Sige, Ready mo nang sige. i-ready mo na yung tawa mo diyan, ha. Ay, ganun ba? Sige, sige. Ito, panoorin natin. Nawaan yung binabasa niya sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 2. Ayan, sabi niya daw, ulitin ko bro, sige, ulitin natin. Sige, sige. Hindi niya naunawaan yung binabasa niya sa unang Korinto Kapitulo 10, Grabe na. versikulo 1 hanggang sa 2. Ayan, hindi ko daw naunawaan yung nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 2. Ako pa daw yung hindi nakakaunawa sa lagay na yan. Sige. Ngayon, babasahin niya yung talata. Panoorin mo, Brother Gabriel, ito. Sige, sige. Babasahin po natin yan mamaya. Ayan, mamaya daw babasahin, sige. Sige. Mayroon siyang promise, babasahin daw niya. Tuloy natin sige. sa kanyang buwelta sa atin. No? Okay. Alam niyo po, yung ginamit po ni Kaburnok ng unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 2, hindi po nakakaunawa si Kaburnok dito. Yung hindi nakakaunawa niyan. Sige. Ay, ganun ba? Hindi pala naunawaan itong letra por letra na to. Ay, ganun pala yan. Ay, ganun pala. Okay. Napakaliwanag naman ang nakasulat dyan, Mr. Yusuke. Hindi nga, pa tayo nakakaunawa niyan. Ay, naku naman. Tuloy natin yung video niya, kapatid na Gab. Okay. Sige nga. Siya po ang busted dito eh. Ako pa daw yung busted. Mangmang na di pa makaunawa. Busted pa. Grabe naman yan. Napakagaling ni Yusuke. Ay, grabe naman. Parang, Okay. naku. Sige. Definitely nakakatawa kayo, Yusuke. Sige nga, tuloy nga natin. Basahin ko Basahin Ayan, natin. Ayan babasahin daw niya, Brother Gabriel, sige, basahin nga natin. Sige. Basahin natin Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat Yan. ay Hindi nagsitawid sa dagat. Yung lahat na nagsitawid sa dagat, Ano daw? Yung lahat daw na nagsitawid sa dagat, ano ba yung ginawa sa kanila? Sige nga, Yusuke, basahin mo nga. Tuloy natin. at Sige. lahat ay nangabautismuhan kay Moises, alapap at sa dagat. Naunawaan yung binabasa niya. Di ba? Naunawaan yung Ayan binabasa. so binasa niya, kapatid na Gabriel. Di ba? Binasa naman pala niya eh. Ano problema? Ay, talata. Di ba? Binasa niya, Ayan, binasa niya. Napakaliwanag, Ayan, Lahat. Ngayon, meron siyang sasabihin. Sige. Ayan, ituloy natin, Brother Gabriel. Ito yun. Okay. Napakalinaw po dito sa talata. Napakalinaw daw sa talata. Ano ba yung malinaw, Yusuke? Sige. Panoorin natin. Na walang utos po ng Diyos regarding sa bautismo. Diba? Kung ang nabautismohan po dito na sinabi na lahat, Ayan, yung pong nagsitawid sa dagat. Panalo si Kaburnok! Diba? Sabi ko sa'yo sabog yung kaibigan mo diba? Diba ang galing niya? Pinasa niya, sabi niya, Ginamit Brother lang niya Gabriel. sarili niya eh.
Nilalaglag niya Binasted sa niya yung sarili niya, Brother Gabriel eh. Oo. Ibig sabihin, tama nga tayo. Yung Yes. nagsitawid, Brother Gabriel, doon sa Hmm. dagat, nung nahati Lahat. yung Red Sea, nung nahati Hmm. yon, Hmm. tumawid yung mga tao, yung mga Mm. taga-Israelita, Brother Hmm. Gabriel, na inalipin sa bayan ng Ehipto, Hmm. sila ay nangabautismuhan. Babasahin Nangabautismuhan. natin ha. Ito talagang si Yusuf, yung dami pang palusot. Binasa niya rin sa wakas, at tama nga tayo. Yan ang sabi niya, yan ang lumalabas. Tama Oo. tayo. Sasabi niya na, Yes. i-interject pa niya yung kanyang idea na utos-utos. Wala naman akong pakialam. Wala naman akong sinabing Yes. Wala utos-utos tayong eh. pakialam dun. Yes. Wala naman din siya sinabi nung una eh. Ngayon lang siya Oo nga. nag-i-insist ng utos o wala eh. Hindi yun yung point, hindi yun yung criteria. Oo, wala nga itong talako. Talaga sa Biblia, laglag na talaga si Yosuke the Vlogger. Inamin niyang Mhm. mali siya. Yan ang lumalabas. O di ba? Sa namakmak na bagsak yung kanyang sinasabi. Ay nako Yes. naman mga Ay, kababayan. totoo yan. Butata na naman kay Kabornok. Sino ba nagpabutata sa kanya? Di tatlo din kami. Tatlo tayo. Sino Oo. number 1 na nagpabutata? Ikaw, Brother Gabriel. Kasi Mm. binasa mo. Si Mm. Kabornok, dahil ako yung nagsabi ng talata. At sino Mm. yung nagpabutata kay Yosuke? Di si Yosuke the Vlogger din. Hindi. Di ba binasa niya? Nako. Ay, nako naman talaga. Yusuke talaga. Di ikaw pala yung busted ngayon. Di ba ganun Mhm. yun? Oo, Ay, nako. ganun lalabas nung Kabornok. Siguro na-imagine ko, halimbawa nagdedebate kayong dalawa, binabasa pa lang ni Yusuke yung talata, nagpapalakpakan na tayong mga Katoliko pagka Siguro na-imagine ko yun, mga kapatid. Kahit ako papalakpak din ako nun, baka tumayo pa ako eh. Oo, ayan o, ganun siguro. Kung babasahin, halimbawa, sige nga, Yosuke, basahin mo nga yung unang Korinto 10:2 pagkabasa. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises. Papalakpak talaga tayo. Nabasa sa Biblia, letra por letra. Nako. Ay, nako naman, Yosuke talaga. Wala talagang alam sa Biblia ito. Tapos, grabe ko manira sa Iglesia Katolika. Nako naman, Oo. laglag ka kay Kabornok niyan. Nako. Eto pa. Ito pa. Kasi, siyempre, yung style kasi niya palagi, kung naiipit siya, ganito. Kukuha Hmm. siya ng isa na namang idea, tapos ipapasok doon sa nagpagkakamali niya para mapalabas niya. Parang magmukhang tama siya, pero mali talaga eh. Ito, panoorin natin Sige, sige, Talagang sige. wala na talaga to. Laglag na to eh. Maliwanagan si Kabornok at pati yung mga tagapanood, taga-subaybay. Dapat daw maliwanagan daw tayong dalawa. Sige nga, sige nga. Di ba? Ano ba yung paliwanag na yan na para maliwanagan kami? Tuloy natin. Sige, Sa sige. ating video, no, regarding sa katwiran ng Diyos. Diba? Para hindi po maligaw ang ating tagapanood, taga-subaybay, mga followers, no? Lalo na po sa mga followers ni Kabornok, no? Okay. Ang sinabi po sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 2, ang nangabautismuhan sa panahon ni Moises, lahat na nagsitawid sa dagat. Sabi, may bautismo talaga. May May bautismo bautismo talaga talaga. sa panahon ni Moises. Oo. Tama nga tayo. Sino ba yung Yes. mali? Sino ba yung mali, Brother Gabriel? Ito yung nagsabi nung mali Ito, panoorin natin ulit. Sige, sige. Ngayon, so Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, panahon ni Moises, walang bautismo. 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 Ngayon, Di ba? Panahon ni Moises, walang bautismo. Sino nagsabi niyan, Brother Gabriel? Di si Yosuke. Di ba? Ay, nako. Oo. Nagkatotoo naman yung sinabi niya, Kabornok. Talagang maliliwanagan mga kapatid nating Katoliko kasi nilalaglag niya na yung sarili niya eh. Nilalaglag niya yung sarili niya. Talagang maliliwanagan nga, Kabornok. Pasalamatan natin si Yusuke. Yusuke, thank you so much. Maraming salamat. Salamat sa Diyos at nakaunawa talaga sa salita ng Diyos, di ba? Sa aral ng Diyos na naigamigay sa Katolika.
ka. Ayan. Ayan, Thank you, o, Yusuke. diba? Thank you, Yusuke, dahil umamin ka na mali ka at butata ka Yun talaga. yung Yun pinakamahalaga. ang ibig sabihin. Amen. Diba? O, diba? Hay, nako naman mga kababayan. Tanong, Brother Gabriel, eto, balikan natin yung binasa natin kanina. Yung unang Korinto 10:2, ayan, 1 at 2, na kung sa salin ng King James Version, yung nakalagay, they were all baptized into Moses. Yan ang nakalagay, kapatid na Gabriel. O, diba? Ngayon, kapatid na Gabriel, tanong, meron palang bautismo sa panahon ni Moises. Ano ba yung pagkakaiba nung bautismo sa panahon ni Moises at sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Tandaan natin, meron pong tinatawag na baptism. Ito ipakita natin sa screen. Dito po naman sa Galacia, babasahin natin. Sa 3:27, pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismohan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ayon. So, kung ikay nabautismohan kay Kristo, ibinihis mo daw si Kristo. Kung sa English niyan, kapatid na Gabriel, baptized into Christ. Yan ang nakasulat, ano? Baptized into Christ. So, ibig sabihin, merong dalawang bautismo. Yung bautismo, the baptism, ayan yung bautismo kay Moises at yung bautismo kay Kristo. Pero kung si Yosuke yung tatanungin mo, wala daw bautismo kay Moises, di mali ka talaga. O yun ang busted ka. Inamin mo na ngang mali ka Huling-huli sa iyong bebeg O di ba ganun yun? Opo, Kaburnok. Talagang kawawang-kawawa siya. Pero salamat pa rin sa kanya. Kasi naliwanagan siya. Oo, naliwanagan siya. Default na kasi naliliwanagan yung manonood natin, Kaburnok. So siya naman yung naliwanagan ngayon tutusin. Oo, baka dahil diyan lilipat na siya sa Iglesia Katolika pag gano'n. Naku, Kasi tignan talo natin. siya. Tignan Naging natin. talo na naman, talo na naman siya. O ngayon, tanong, ito para din sa ano bang tawag dito? Sa kaliwanagan ng mga manonood natin at si Yusuke, baka may matututunan siya sa atin, Brother Gabriel. Oo, tama. Kasi sabi niya, tayo ba daw ang walang alam sa Biblia? Pero i-discuss natin base din sa Biblia, kapatid na Gabriel. Tanong, ano mang pagkakaiba nung dalawa? Yung baptism, yung bautismo kay Kristo at yung bautismo kay Moises. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Itong pagkakaiba, Brother Gabriel. Basahin natin ang 14:22 ng Exodo. Sa panahon ni Moises to. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At ang anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. At ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Ayan. So, yan yung senaryo doon sa bautismo kay Moises na binasa natin kanina sa 1 Korinto 10:1 at 2. Tuloy natin ang basa sa versikulo 28, pakibasa, kapatid na Gabriel. At ang tubig ay nagsauli at tinakpan ang mga karo. At ang mga nangangabayo sa makatuwid bagay ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Ayan, klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. Yan yung kaganapan, ano? So, dahil nalipol yung mga tao, yung hukbo ni Faraon, siyempre, nakaligtas yung bayang Israel, kapatid na Gabriel, yung mga naging bihag ng Faraon, kapatid na Gabriel. Yan po, mga kababayan, hindi na po sila naging alipin ng Ehipto. Itong nangyari. After po, nung bautismo kay Moises, na binasa natin, 1 Korinto 10:1 hanggang 2, after nun, hindi na po sila naging alipin ng Ehipto. Yan po yung after effect ng baptism kay Moises. Ano naman yung after effect sa baptism sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin naman natin sa stress ng Roma, pakibasa, kapatid na Gabriel. O hindi baga ninyo nalalaman
na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa 6. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gayoy wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ayan, klarong-klaro. Yung pagkaalipin po sa mga kasalanan natin, doon po tayo nawala, Brother Gabriel, after po nung baptism kay Kristo. Yan. So, alam mo na yung pagkakaiba. Opo. Pagkatapos ng bautismo kay Kristo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ganon po yon. So ulitin natin, Brother Gabriel, para alam ni Yosuke the Vlogger na walang alam sa Biblia, sa panahon po ni Moises, yung bautismo kay Moises, pagkatapos po ng bautismo kay Moises, ay hindi na sila, itong mga nabautismuhan, naging alipin ng Ehipto. Kita mo na, pagkakaiba? Yun. Alipin Opo. ng Ehipto, hindi na sila naging alipin ng Ehipto. Sa panahon ni Kristo, yung kanyang bautismo, kapatid na Gabriel, hindi po sila naging alipin ng kasalanan. O, di ba? Tanong, may bautismo ba sa panahon ni Moises? Meron. Walang alam si Yosuke. Yun lang. Yun lang talaga. Yun. Foreshadowing itong mga sinasabi natin. Yung bautismo kay Moises, yung foreshadowing ng bautismo kay Kristo, yun po yung nangyari sa bautismo kay Moises. Foreshadowing ang tawag dyan. Kaya itong si Yosuke, walang alam sa Biblia. Ganun po Yun. yun. Yun ang Diba? katotohanan. Diba? Walang alam kasi. Ngayon, ito pang isa. Basahin pa natin yung isang talata sa Biblia para malaman kung ano pa ba ang mga pagkakaiba ng bautismo kay Moises at sa bautismo ni Kristo. Dito po sa 14:8. At eto, ay pakita natin sa screen. 30 pala, 14:30 ng Exodo, pakibasa kapatid na Gabriel. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na mga patay sa tabi ng dagat. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Ibig sabihin, kapatid na Gabriel, ito palang bautismo kay Moises, yung bawat isa na nabinyagan kay Moises, nailigtas po mula sa Ehipto kasi namatay nga yung mga nag-ano sa kanila yung gustong pumatay sa kanila di ba ganun yun? Opo. Namatay yung mga taong yun, yung mga tao ni Faraon. Kaya, naligtas po mula sa Ehipto yung bawat isa na nabinyagan kay Moises. Kaya nga mayroon talagang bautismo. Nako, si Yosuke naman talaga, walang alam ito. Paano naman kay Kristo? Basahin naman natin ang Gawa 22:16, pakibasa kapatid na Gabriel. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Klarong-klaro sa ating binasa. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, naligtas ka sa kasalanan after mong mabautismuhan kay Kristo. Kaya yung namatay doon, yung kasalanan. Amen. Pero, during the time sa bautismo ni Moises, yung namatay, yung tao ni Faraon. Kaya nga nailigtas ka na ganon yon. Yun ang pagkakaiba. Di ba, Brother Gabriel? Napakaliwanag yan. Di ba? Walang alam talaga si Yosuke, the Vlogger. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, balikan natin. Unang Korinto, sabi dito, sa 1:1 at 2. Basahin natin, dahan-dahanin mo, kapatid na Gabriel, para pagkarating ng 12, alam mo nang gagawin natin. Sige, basahin natin, kapatid na Gabriel. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat.
Napakaklaro talaga. Mayroon talagang bautismo kay Moises. Nako, ano bang Opo. sabi noon ni Yosuke na grabe yung palusot, hindi pa rin nakalusot. Panoorin natin, mga kababayan. Sige. Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Panahon ni Moises, walang bautismo. Ngayon, panahon ni Moises, walang bautismo. 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 Ngayon sa Jesus Christ, Mateo 3, meron ng bautismo. Di ba? Sa panahon daw ni Moises, walang bautismo daw. Anong masasabi po doon, kapatid na Gabriel? Ang daming palusot. Ano bang masasabi natin sa kaniyang mga sinasabi, kapatid na Gabriel? Ikaw na nga magsabi niyan. Ang ganda kung ikaw magsabi. Sige nga. Busted yan! Nako! Nako naman. Ay nako, kanyang nilaglag yung sarili niya. Yan ang Oo. masakap doon, kapatid na Gabriel. Diba? Nako, kawawa naman. Diba, napakaliwanag naman sa Biblia niyan, mga kababayan. Letra por letra na nga, ayaw pa niyang tanggapin. Bakit? Kasi mapapahiya siya, mga kababayan. Diba? Yun. Nako, yan ang masaklap. Ulitin nga natin yung pahayag niya na siya mismo ang umamin, tapos sabi pa niya, tayo pa daw yung hindi nakaunawa daw. Eto, panoorin natin. Maliwanagan si Kapurnok at pati yung mga tagapanood, taga-subaybay sa ating video, no? Regarding sa katwiran ng Diyos. Ayan so sabi niya, ulitin ko, Brother Gabriel, habang kumakain ka, baka babalunan ka niyan mamaya. Sabi niya, Brother Gabriel, sabi niya, para maliwanagan daw tayo at ang mga manonood daw. Tuloy natin. Diba? Para hindi po maligaw ang ating tagapanood, taga-subaybay, mga followers, no? Lalo na po sa mga followers ni Kapurnok, no? Ang sinabi po sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1, Kapitulo 10, versikulo 1 Ayan, hanggang sa 2. Ayan nababalunan siya diyan, no? Parang Yun ang na nga, hirap niyang sabihin na bersikulo. Bakit? Misteryoso tama na talaga kami at ikaw ay mali talaga. Oo, Kaya ayaw mong nagpapalusot masabi-sabi. Oo, halata na talaga ayaw niya. Ang hirap siguro lunukin yung katotohanan. Oo, yan ang mahirap. Yan ang mahirap, Kapurnok, pag hindi ka talaga humble enough na aminin mali ka eh. Yun ang mahirap Di talaga, ba? Kapurnok. Mali ka kasi, Yusuke, palusot ka pa. Tuloy natin yung kanyang pag-amin. Sige po. Ang nangabautismuhan sa panahon ni Moises, lahat na nagsitawid sa dagat. Ayun, no? Ang linaw. Nung nangabatismuhan sa kay Meses, ano daw, yung Di ba? May naganap na bautismo, Kapurnok, tapos lahat na bautismuhan, pag grabe, dalawang sa kanya, sampal yung kabilaan sa mukha niya, di ba? ay nako naman. Kung hindi pa niya tatanggapin na mali siya, ay anak ko, iba na yung tawag dyan, Brother Gabriel. Alam mo pa yung tawag dyan? Eto, po? panoorin natin. Si Soriano yung ating pasagutin sige. sa tanong. Sige, Eto, panoorin natin. Of truth, kapatid. Unang-una, ang isang standard of truth is reality. Tapos science. Standard of truth yan Logic. Standard of truth yan Di ba? Yung standard of lies talaga. Kung Oo. ipipilitin pa niya na tama siya at mali tayo, kung ipipilit mo pa yan, Yusuke, nako, standard of lies talaga yung tawag sa'yo. Sobra ka pa yan kay Yes. SLTV, letra por letra na nakalagay, ayaw pang maniwala. Di ba ganun yun? Ay, nako naman. Di ba? Ano masasabi niyo sa ating napakagandang episode? Nako, alam mo ba, meron ako ditong confetti. Talagang di ba ganun yun? Talo talaga si Yosuke. Lumabas na sa bibig niya di ba? Meron talagang bautismo sa panahon ni Moises, mga kababayan. Kahit anong palusot pa ni Yosuke, walang lusot kay Kapurnok at kay Brother Gabriel de Guzman. Anong ba sasabi niyo sa ating episode? Comment down below, mga kababayan. Pero bago muna tayo magtapos, anong masasabi mo sa kanyang COVID issue, kapatid na Gabriel? Unang-una sa lahat, Kapurnok,
Ngayon pwede ko na sabihing mangmang siya. Ayan, puwede ko na sabihing mangmang siya. Hindi ko kailangan mag-public apology kasi, siya na mismo yung ano, naglaglag sa sarili niya. Kaburnok, kalinaw-linaw naman, Sabi niya walang bautismo tapos ngayon meron palang bautismo tapos wala palang kautusan nung araw. Tapos babaguhin daw yung kautusan, wala ngang kautusan. Yun palang kaburnok, napakatindi na nun, 'di ba? Bonus pa sa atin yung sinabi niya na ang lahat, diniin niya, no? Ang lahat ay nabautismuhan. Meron na ngang bautismo, lahat pa nabautismuhan sa panahon ni Moises. Grabe yung kabila ang sampal nga talaga yun sa kanyang pagmumukha. Pag di niya pa matanggap yung ganong bagay, bahala na lang siya. Matatawa lang tayo ng matatawa sa pinaggagawa niya. Oh, 'di ba? So ganun po yung pagsusuri ng mga ngaral na bulaan talaga. Klarong-klaro naman nakalagay sa Biblia, ayaw naman yung sundin. Ano bang tawag diyan? Di bulaan nga talaga. O di ba ganun yun? Klarong-klaro na nga. Mayroong ang bautismo sa panahon ni Moises, ayaw niyang paniwalaan. Kasi walang utos. Tapos daw, yung utos daw, binago na yon. Paano binago? Ano ba yung babaguhin mo? Wala ngang utos Diba? Ako naman gusto naman talaga. Ang logic talaga niya, laglag pa nga talaga. Ay, naku. Oo, grabe, di ba? Grabe, standard. Dapat pala magkaroon din siya ng sarili niyang, dapat pala baguhin na natin kaburnok, no? Hindi pala. Si SLTV, di pala siya di siya MCGI. Hindi naman sa MCGI, iba naman yung kaya title. okay lang pala, SLTV Standard of Lies. Siguro sa kanya, no, yung series natin, MCGI Standard of Lies din, pwede rin, lahat yun, sama-sama silang lahat yan. Ay, nako naman. Yan bang mga ngaral na sa Diyos, mga kapatid? Nako, wala yan. Laglag pa nga yan, mga kapatid. Nako. Huling-huli na, nasa bibig na. Talagang tama yung sabi nung iba, no, na mahuhuli mo talaga yung isda sa bibig, mga kababayan. Oo. Ay, nako. Ang ganda ng episode natin ngayon at sana naliwanagan po kayo sa ating episode ngayon, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Kaburnok. At kami ang inyong taga-suri! Diba, Brother Gabriel? Ito balikan lang natin yung sinabi niya noon. Yun ay, meron na siyang pag-amin. Eto, panoorin natin. Alam niyo po, yung ginamit po ni Kaburnok ng unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 2, hindi po nakakaunawa si Kaburnok dito. No? Siya po ang busted dito Basahin ko basahin na natin. Diba? Basahin natin sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Yung lahat na nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. so my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong taga-suri!